Ngayon, ang isang political strategist ang umano'y ganti ng administrasyon sa mga kritiko. Kung bakit, narito ang balita ni MJ Madihar. Itong ating maganda itong nabasa ko, 100% coach nasa likod namin ang SMNI at mga Duterte. So, ano nyo lang ha, sana maging mapagmatsyag tayo sa ating karapatan sa demokrasya. Kasi tandaan nyo, yung mga demanda na yan, malakas ang pakiramdam ko. Dadami pa ang didemanda, dadami pa ang tatanggalin sa posisyon, lalo pang pag-iinitan ng SMNI. Hanggat napaka-importante po kasi sa kanila itong 2025 election, midterm election. Kailangan nila ng numero, kailangan natin ng numero. Kaya itong mga demanda na ito, sa tingin ko wala pa yan. Simula pa lang yan. Dadami pa yan. Kaya maging mapagmatsyag lang tayo sa ating karapatan na demokrasya. Eto na, pakinggan nyo. Environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Correct. Nakita na natin yan. Yung pattern na yun, nakakabahala. Ito ang reaksyon ng political strategist sa si Professor Malutikia sa panayam ng SMN News kaugnay sa investigasyon ng Senado hinggil sa issue ng PIDEA leaks. Sa hearing, pilit na sinisira ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang tumipa at pumirma sa nag-leak. Alam mo yan ang reaksyon ng administrasyon. Laging ganun eh. Na pre-operations report noong 2012 kung saan target sa operasyon si Noy Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, pilit na pinapaamin si Morales sa kanyang confidential informant, bagay na ayaw aminin ni Morales dahil sa posible niya itong gantihan at patayin. Hinangaan naman ni Tikia ang paninindigan ni Morales sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ngayon. Maaalala na ilan sa mga bumangga sa kasalukuyang administrasyon ay naalis sa pwesto at nakaranas ng panggigipit. Kabilang dyan si Cagayan Governor Manuel Mamba. Si Mamba, tingnan nyo, basta kumalaban, tanggal. Nagsisinungaling ba ako? Siguro naman, nanunood kayo ng balita. Sa mga bashers natin, siguro naman, nanunood kayo. Ito, it's too much of a coincidence. Napaka-imposible naman na lahat ng mga parang tumuligsa at pumana sa administrasyon natatanggal. Ang pumayag sa rally ng maisog, tanggal. Nagkataon lang. Hindi ko na maintindihan sa'yo kung maniniwala ka diyan sa nagkataon lang. Alis sa pwesto, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, si Kuya Gom, at Cebu City Mayor Mike Rama. Mike Rama, di ba? Anong connection yan lahat? Ito sa maisog. Pinatawan ng preventive suspension matapos magsagawa ng maisog rally sa kanilang mga lugar. Gayon din ang nangyari sa SMNI na nahaharap ngayon sa indefinite suspension mula sa National Telecommunications. Kakatakot, no? Ingat lang po sa mga kaibigan nating mga vloggers. Simula ngayon, pag-ingatan nyo na yung mga sasabihin nyo. Ang problema kasi dito, magkakaroon ng silipan. Pero kasi, alam mo, pag sinilip mo talaga ang isang tao, ang isang vlogger, ang isang mamamahayag, talagang meron kang pwedeng pag-initan dyan eh. Pag pinag-initan mo talaga, yan po ang nakakatakot ngayon. Bakit kahit si Trillanes? Ang dami niya sinasabi kay Duterte. Ang dami ring libelous na sinasabi niyan. Di ba? Ang dami niyang pinapakalat dun sa Facebook niya. Nagreklamo ba? Nagdemanda pa si Pinaguhubad pa nga niya yung Duterte noon sa Sa bagay, may immunity nga naman siya noon. Pero, di ba, ang dami niyang binanggit sa Duterte. Dinimanda ba siya? Sa tingin ninyo, walang nasabi si Trillanes na libelous? Kaya pahaba ng pahaba itong istorya na ito. Commission, tingin tuloy ni Tikia. Walang declaration ng martial law, pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yan ang panawagan natin sa lahat po ng may hawak ng mic. Hindi naman po porket galit kayo sa Duterte, natutuwa kayo pagka pinipigil magsalita ng isang mamamahayag, vlogger, o kahit ano pang tawag nyo. Hindi dapat ganun.
may karapatan po tayong magsalita. Mga politiko yan. Sabi nga, wag silang balat sibuyas. Unless ang banat na ay personal. Pero kung patungkol naman sa gobyerno, sa politika, etc., administrasyon, wag naman sanang balat sibuyas. Sana hindi natutuwa ang mga kasamaan nating vloggers na pinipigilan ang ating karapatang magsalita. Kahit ano pang affiliation mo. Diba? Wag lang personal. Hindi rin ako talaga agree kung personal ang bakbak. Pero yung lehitimong bakbak, dapat meron tayong kalayaan. Yun ang nakakalungkot. Samantala, upang matuldukan na ang PDL leaks at kung gumagamit nga ba ng illegal na droga si Marcos Jr., hinamon ni Tikia ang Pangulo na magpa-hair follicle drug test. I think the President should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung Tapos na yan. Pag nagpa-drug test to, tapos na yan. Okay, hindi ko po sinisikil si Marcos si President. Ulitin ko, para sa kanya yung kabutihan. Kasi pag nagpa-drug test siya, hindi na siya iisipan. Pero kahit anong gawin niya, pag tinakbuhan niya yan, isip ng tao. Kahit totoo o hindi totoo, gumagamit siya. hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga... Ito may nagtatanong, Boss Oli, paano yung mga tumitira kay Duterte? Pwede rin po ba kasuhan ang tumitira sa kanya? Tanong lang po. Alam nyo, pag libelous, pwedeng kasuhan. Actually, pwede rin balikan ng kaso ito si Trillanes. Kaya lang, minsan, hindi nang pinipili na magkaso nung mga iba kasi nga, kung wala namang kwenta, kung siya man ay nagpapahayag ng kanyang opinion, or hindi naman personalan, at patungkol lang sa politika ang usapan, yung iba pinapalagpas na. Pero to answer your question, pwede po kung babalikan lang ng kaso rin. Sa katunayan, baka pinag-uusapan na rin. Na balikan ng kaso to si Trillanes. Hindi, siyempre sasabihin niya ngayon, sige, alam naman natin malakas siya ngayon. Diba? Kasi malakas ka ngayon, bakbakan mo lang ang Duterte, malakas ang kapit mo ngayon. Pero tatandaan natin, ang mundo umiikot. At ito, example lang example lang. Dati, di ba, binakbakan niya si Ben Tulfo dahil siya ay nasa posisyon. Malay natin, sa 2025, si Ben Tulfo ang nasa posisyon, si Trillanes wala na. Kita nyo? Kaya ang mundo umiikot. Kaya pag ikaw ay nasa itaas, gawin mo yung iyong kapangyarihan para hindi mang-api ng taong bayan. Nilagay ka dyan sa taas para magsilbi. Hindi para mang-api or gamitin mo ang iyong kapangyarihan o abusuhin mo ang iyong kapangyarihan. Kasi hindi ka laging nasa taas. Baka mamaya yung inapi mo, mamaya nasa taas na. Ikaw nasa ilalim. Diba? Yan po ang hustisya. Sabi nga, ang nagmamataas, ibinababa. At ang nagpapakumbaba, itinataas. Alam mo, naniniwala ako dyan with all my heart. Naniniwala ako dyan. Kaya ako, lagi kong pinapaalalahanan yung sarili ko. Coach Oli, huwag ka mayabang, huwag ka mayabang, huwag ka mayabang. Ginagawa mo ba yan dahil sa kayabangan? O gusto mo ba mag-flex ng gamit mo? Enjoy, ganyan, hindi. O trabaho lang, di ba? Minsan dapat chinecheck natin yung sarili natin. Huwag nating kakalimutan. Yan, proven ko na po sa buhay ko yan. At alam ko malamang sa inyo, proven nyo rin yan. Ang nagpapakataas, binababa. At nagpapakumbaba, itinataas. Hindi ka laging nasa taas, Trillanes. Tandaan mo yan. At ang gobyernong ito, hindi laging nasa taas. Di ba? Naalala nyo ang Marcos before, very powerful. After 1986, sino sila? Ngayon, powerful na naman.
Kaya sana gamitin nila yung kapangyarihan nila ngayon sa kabutihan because they will never, ever, ever stay on top. Ang mundo umiikot para subukin tayo. So ingat po tayo sa mapang-abuso sa kapangyarihan. CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test. Dagdag pa nito, nagdudulot ng pagdududa sa publiko ang mga pasya ng Pangulo dahil sa drug issue nito. Yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang Pangulo? Yun eh. Yun yung namimiss. Hindi dapat tawanan dahil yun... Aggressive, passive-aggressive yan. Yung tatawanan mo lang tapos babrush aside mo. Okay lang yan kung ordinaryo kang Pilipino. But for a president, may mga bagay na hindi pwedeng, ako naniniwala ako dyan may mga bagay hindi mo pwedeng isang tabi at tawanan lang. Kasi ang taong bayan ayaw ng dinidedma. Gusto nila kasagutan, hindi dedma. Ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Sa huli, naniniwala ang veteranang si Tequia na hindi makakausad ang Pilipinas sa estado nito ngayon kung pilit na tatanggi ang Pangulo na harapin ang drug issue nito. Para sa Diyos sa Pilipinas. Pero ako sa tingin ko, hindi naman magpapadrug test si Marcos. Malabo. Tingin ko lang naman, I hope magpa-drug test siya but I don't think so. Sabi kung kaya naman magpa-drug test noon sa election, bakit di niya magawa ngayon? Yung challenge ng mga Pilipino sa kanya. Kasi dati, nung election na yon, honestly, maraming supporters. Ako, naniniwala ako maraming supporters that time si Marcos. Sa tingin ko ngayon, nabawasan na. Kasi yung mga supporters before, even the vloggers yung mga supporters ng Duterte before, pumunta dyan Even the Duterte vloggers nagpunta dyan kasi nga nagsama yung dalawa. Ngayon, hiwalay na Di ba? Yung mga vloggers ng Duterte, umalis na dyan. Humina na suporta niyan. So siguro kaya ayaw na magpa-drug test kasi baka masilipan sila. Di ba?